Isang hamon agad ang sumalubong sa mga cook sa kanilang unang araw bilang finalist ng Kitchen Superstar. Simple lang naman ang kanilang kailangang gawin. Pabilisang makahanap ng itlog ng manok, bibe o pugo para makapagluto agad ng kahit anong egg dish. Hindi ako familiar sa duck. And then, yung sa pugo naman, yung binibili lang sa kanto na so hindi pa ako na luto, chop suey, parang Yung sabi ko lang, kapag nakakuha ko ng chicken, medyo safe ako. So, wag na wag sanang itlog ng pugo yung makuha ko kasi napakaliit tapos parang napakahirap lutuin. Nakakuha naman ako kaagad nung itlog, duck egg nga lang. Bali, second to the last ang nakapasok sa sa cage. So, pero ako yung pangatlo na nakakuha ng unang itlog. Sabay kami ni Ate Ara pumasok. So, parang nagano niya ako. Nasugatan yung kamay ko. Kasi nga, medyo may kalakihan si Ate Ara. So, parang nagdaganan niya ako. It's the only one chicken I had. Woo! Yes! There! Si Mami Aileen, lugi man sa takbuhan, humahabol pa rin at di papatalo sa lutuan. Marlene, what's up? I cooked egg salad, quail egg salad po. Si Marlene, mga gulay ang pinag-iitan. Pumasa kaya ang kanyang egg and vegetable dish? Para hindi na ako mahirapan, 30 minutes lang naman. Magawa na lang ako ng salad, vegetable salad. Tapos wala namang ibang ingredients doon. Yun na lang, ano ko na lang, kamatis, spinach, tapos keso, tapos yung itlog, ang pugo. Nilaga ko yun. Tapos yung isa lang yung parang hinati ko sa gitna para makita yung niya ng yellow. Kindly clean your table para maganda. Wipe it. Oh my gosh. Ang mga tao, kadalasan ay kailangan pang magsanay para maging malakas at magaling. Pero para sa mga hayop, natural na daw yun. At may dagdag pa silang animal instinct. Pero papayag ba tayo at magpapatalo sa edge na yun ng mga beasts over men? Isang champion jumper laban sa isang black Labrador retriever at isang champion gymnast laban sa isang orangutan. Simulan na natin ang kakaibang fight to the finish dito sa Man vs. Beast. Let's pump up the volume ngayong Sabado ng gabi. Si Ting, kulang man sa kagamitan, sa egg recipe na kanyang iluluto, tila hindi kinakabahan. Usually, pag breakfast namin, itlog talaga yung nagiging breakfast namin. So, sanay naman akong gumawa ng mga iba't ibang menu out from galing sa itlog kasi nagpapa-impress syempre sa family mo. Makalipas ang ilang minuto, ang masters of the table, nagmasid-masid na sa mga cooking stations. Time to impress them, cooks! Kindly clean your table para maganda. Wipe it. Oh my gosh. Si Ara, pati pagbebenta ng putahing niluto, kinarir. Kumakabos ng konting cheese para meron pang kalap yung sa loob. So, ginawa ko na lang while they're tasting it, sinabi ko na lang na ganito po yung ginawa ko siya because I want to do the right thing, yung right blend ng lasa and everything. Ganyan. Eventually naman, nag-sink in siguro sila while tasting it. Tapos may sinasabi ka, nagsisink in din sa isip nila, oo nga, no, tama yung sinabi niya. Are you okay? I'm very much okay. Good. Okay.
Ang mga masters of the table, nag-aapura na sa pagtikim. Cooks, kaya niyo pa ba? Are you with me? Okay ba? Kaya? Okay, sige. Go ahead. Okay, last 5 minutes. Aba, hindi pa tapos ang oras pero ang ating mga cooks handa nang ipatikim ang kanilang exciting dishes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Matapos ang lutuan, oras na para tikman ang exciting dishes ng mga cooks. Anong find out mo? Okay ba? Masarap? Lahat? May nagpipisil ba tayo? At ngayon, sa tulong ng aming Masters of the Table, huhusgahan natin kung ang mga niluto niyong exciting na dishes ay swak o bagsak. Kaya, judges, Scrambled cheesy egg po with vegetables and bacon. Cooks, ngayon huhusgahan na ng ating Masters of the Table ang inyong mga nilutong exciting dishes. Kaya maaari niyo muna kaming iwanan. Salamat. Cooks, maaari na kayo magbalik. Cooks, oras na para malaman kung sino-sino sa inyo ang may pasadong timpla. Na from 21 na finalist, malalaman na natin kung sino ang top 15. Cooks, oras na para malaman kung sino-sino sa inyo ang may pasadong timpla. Na from 21 na finalist, malalaman na natin kung sino ang top 15. Ang tatawagin kong pangalan, maaaring pumunta sa harapan. I'm very sorry.